Kaugnay po ng balita sa mga Maleta Boys, posibleng pakanaraw ni dating Speaker Martin Romualdez ang pagbaliktad ng 4 sa kanila. Ayon po yan kay Ombudsman Boying Remulla. Sa kabila niyan, kumpiyansa ang ombudsman na hindi raw nito maapektuhan ng isasampa nilang kaso laban kay Romualdez. Giit ni Remulla, posibleng si Romualdez lang ang makikinabang sa pag-recant ng 4 na Maleta Boys. Sa ngayon, 3 lamang sa kanila ang nakuhanan ng bagong affidavit. Matatandang diniin ng Maleta Boys, sina Romualdez at dating Pangulong, si Pangulong Bongbong Marcos sa flood control scandal. Sila raw ang nagatid ng mali-maletang pera noon sa bahay ni Romualdez. 8 sa kanila ang kinuha ng affidavit ng Ombudsman para sa case build-up laban kay Romualdez. Ito po ang pahayag ni Remulla. The affidavits are there for us to use, and we will use them. And if they want to recant it, so be it. But it will be in court already. It doesn't weaken or strengthen, but of course, it just points out to the fact that there are people working on his behalf to obstruct the ends of justice. Sir, just to clarify, you're saying po na posible na ang kampo po ni na Martin Romualdez ang nasa likod sa pag-recant ng APA? Siyempre. Sino pa? Sino pa? Sino pa ibang makikinabang siya pag nag-recant yan? O, di ba? Iginiit naman ni Attorney Baligod na posibleng natatakot na sa kanilang buhay ang 4 na Maleta Boys kaya raw sila bumaliktad. Matagal na rin daw inalok ng suhol ang ilan sa grupo para bumaliktad. Pakinggan naman natin ang sinabi ni Attorney Baligod. Yung sinasabi nilang takot sila kaya nila in-execute yung affidavit daw na ginawa namin. Eh hindi naman yung totoo yun kasi marami silang pagkakataon na magsabi ng totoo sa amin. Attorney, marami pa raw sa mga 40 na natitira. Meron pa daw susunod na magre-recap din. Yung tingnan natin, hindi natin masasabi yan kung mangyayari o hindi. Sabi nila na takot na sila sa kanilang seguridad. No? Gusto na rin nilang manahimik kasi hirap din yung biyahe-biyahe. Tinanggi naman ni Ombudsman Remulla ang alegasyon na may nananakot sa 4 nang gawin ang kanilang mga affidavit. Inulok din daw ng Ombudsman ang grupo na mabigyan ng proteksyon pero tumanggi raw ang mga ito. Tiniyak ni Remulla na hindi makakaapekto ang pagbawi ng testimonya sa binubuo nilang kaso kay Romualdez. Meron rin naman kami recording Okay. ng lahat na nangyari. May recording kami ng lahat. Kaya, okay lang yan. Kasi nga, some lawyers think that it's still the same old days, that they can frustrate the ends of justice that way. We will not take it sitting down. Lalabanan namin sila hanggang dulo. We will identify them and make sure that they get dropped from the role of attorneys. Sir, just Play last. dirty, then you have to face up to the consequences of playing dirty with us. Sa kanya naman pahayag itinanggi ni Romualdez ang paratang na siya ang may pakana ng pag-recant ng ilang bagmen. Patunay lang daw ang pagbaliktad ng mga ito na walang katotohanan ng mga alegasyon sa kanya. Ayon naman sa NBI, hindi nila ikinagulat ang pag-recant ng 4 sa Maleta Boys. Tama raw ang nauna nilang findings na unreliable witnesses ang mga bagmen. Pero iniimbestigahan pa raw ng NBI kung totoong galing nga ang 4 na nag-recant sa 18 umano'y bagman. Ito ang pahayag dyan ni NBI Director Melvin Matibag. Nakatakip yung mukha hindi natin nakita. So sila ba talaga yan? Hindi na ako nagulat. We cannot comment on the credibility, on the value of their testimony until na kami mismo nag-imbestiga. Ito na yung sinasabi nating na hindi mo matatago yung katotohanan at this is a validation of what the NBI is, yung findings ng NBI. Anong sabi ng NBI dun sa findings nila, if you recall? Sabi namin, unreliable na witness tong mga to. Balayan ko lang sa book yung issue ng perjury kanina. Ang perjury kasi sa violation of Article 183 of the Revised Penal Code. Yung perjury basically, para sa mga hindi nakaalam pa, yung pagsisinungaling or giving false statements under oath, usually in a document or under oath before a person of authority. So ang alegasyon sa kanila ay sila gumawa ng affidavit at yun nga. Hindi raw totoo yung sinabi. Yun ang alegasyon. Ang punishment dyan typically would run from 4 months imprisonment up to 2 years and 4 months of imprisonment. Naalala ko lang kasi balik lang tayo sa Senate investigation. No? Kasi ilang beses na nawagan yung ilang mga senador nung time na si Senator Ping Lacson, ang Blue Ribbon Committee Chair, hanggang sa naging Senator Erwin Tulfo, na paupuin nga itong mga tawag pa sa kanila ay 18 Marines nga, di ba? Pero well, dating sundalo. Oo, alanganin nga yung itong dalawang naging chairman ng Blue Ribbon kasi nga
alanganin sila dun sa affidavit. Parang ang feeling nila ay hindi nga raw masyadong reliable. Bagamat may pagkakataon, kung naalala mo, Bok, nung nagkakagulo kung sino ba talagang chairman, si Senator Pia Cayetano pa ba, si Senator Erwin Tulfo pa ba. Nung time na nag-hearing si Senator Erwin Tulfo, dumating itong 18 bagmen na ito, pero hindi rin Dumiretso. sila pumunta sa hearing, correct? Pumunta sila sa opisina ni Senator Robin Padilla. So, I'm just trying to recall also kung ano ba ang standing ng mga ito pagdating naman dun sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee na, by the way, ay may posibilidad, Bok, no? Bagamat hindi pa naman final, na mukhang itong flood control scandal baka i-turn over na nila sa ombudsman, kasi ang sinasabi nga ni Senator Erwin Tulfo, the latest na interview natin sa kanila is, bakit ka paliliko sa Blue Ribbon, tas kung yung rekomendasyon ng Blue Ribbon, ipapasa mo rin sa ombudsman, di idiretso mo na sa ombudsman. Anyway, yung mga meron naman na sila, na ipasa na rin nila sa ombudsman kung ano man yung reports and evidence na meron sila. Because the Blue Ribbon does not naman file cases eh. No, It just recommend lang. recommends. Recommend lang. Basically, it investigates and then recommends to the appropriate agencies. Bago natin tapusin, ang parang tanging bentahe lang ng mga Blue Ribbon Committee hearings ay napapanood ng publiko. At least nai-inform yung publiko kung ano yung mga nangyayari doon sa particular na issue. Pero, ombudsman pa rin talaga ang may kapangyarihan nung But let me add to that, the Blue Ribbon Committee, like any other legislative committee, has the power to cite you in contempt for failure to attend the hearing. Correct. Or a subpoena or bring documents Correct. na wala ang mga pulis at wala ang NBI. At kung sa ombudsman naman gagawin diretso yung hearings, yun nga, closed door, hindi naman mapapanood, hindi malalaman ng tao. Oh, at wala ring power ang ombudsman to force you to give your side. Oh, yun. Only the court can do that. Only the court or a congressional or Senate committee. Okay. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.